Hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Sa anumang dako ng mundo, sa mga OFW dyan, at dito sa Philippines, good evening po sa inyong lahat. By the way, ang ating topic po ngayon natin ay about BP Sara, Bongo, ICI, si President BBM. Ang dami natin magiging topic ngayon. So, yun, nag-live po ako kasi ito na, mainit ang mga pangyayari ngayon sa ating politika, sa nangyayari sa kapaligiran. Kapaligiran. Opo, kasi ganito yan. Di po ba may investigation na nangyayari sa ICI? Although hindi po to naka-live stream, so wala tayong mga ka-idea kung ano nangyayari doon sa investigation nila. Tapos bigla nagsalita tong si Ombudsman Rimulya. Although siya nagbibigay sa atin siya nagfi-feed po sa atin ng mga nangyayari sa ICI. Bukod sa nagbibigay din ng information ang spokesperson ng ICI, pero ito galing to kay Ombudsman. Alam nyo ba, mga kalengling, mga ka-clear kalengling ko, si Senator Bongo nabanggit, na-mention na siya sa hindi naman siya direct na-mention, pero yun ang lumalabas. Di po ba ngayon, kung naalam nyo sa news, ang mag-asawang Diskaya, hindi na makikipagtulungan sa ICI, hindi na magsasalita. Diyos ko, parang utang na loob pa natin na sila ay na sila ay makipagtulungan. Para din naman sa kanila yun kung sila ay magte-tell all. Ayaw na kasi nila mag-tell all. Hindi natin alam ano ang naging dahilan nila, bakit sila umatras na. Siguro dahil inisip nila, or baka may nangako, hindi natin masabi, na gagawin silang state witness, mabubura lahat ng kanilang mga kaso. Coming from Ombudsman Rimulya, kahit na mag-tell all pala sila, magkakaroon pa rin sila ng kaso kasi patong-patong pala ang kaso nila. Di po ba yung last time, meron silang kaso sa BIR. O, di ba? Tapos, yung mga sasakyan nila, kulang-kulang ng mga papel yung iba, kaya nakuha na ng BOC yung iba. So, marami. Tas bukod pa nga dyan yung mga anomalya sa flood control projects o sa mga infrastructure na kasi ang dami nilang tanggap talaga na project. Iba-iba sa buong Pilipinas talaga. So, talagang sabi nga ni Ombudsman Rimulya, mabigat ang kanilang mga kaso. So, non-bail pa nga daw yun eh. So, hindi natatakot ang Diskaya na sabihin na hindi na magte-tell all. Na sila, nanahimik na sila, hindi na sila nagsasalita ngayon. So, parang sa akin in my own opinion, para silang may pinagtatakpan na ayaw nilang makarating doon sa taong yun, yung investigation. Di po ba? So, hindi natin masabi kung sino yung taong yun. Pero, according kay Ombudsman Rimulya, lumalabas, di umano, hindi pa natin di umano, si Senator Bongo daw to. Why? Why si Senator Bongo? Kasi, yung family nila, meron din construction firm. May construction din sila. May sila na contractor din, in short. Contractor din yung family nila. Hindi natin masay kung sa family or sa kanya rin mismo yan. So, wala kasing pag-amin po sa kanya na kanya yung na yon, yung company na yon, yung construction firm na yon. So, nangyayari pala nun is nakikipag-tandem or nakikipag-partner ang company nila Senator Bongo. Sabi, sa kapatid daw yun at saka sa father niya. Hindi daw kanya. Sige, granted. Nakikipag-partner pala sila kaila Diskaya. So, talagang pag nag-imbestiga, sasabi talaga eh. So, ito pa napansin ko.
nung na-mention na kasali si Senator Bongo, agad-agad nagpa-presscon. At napanood ko yung presscon. Napanood nyo po ba yung presscon niya? Kung mapapanood nyo po, talagang mega explain siya na di daw niya kilala ang mga diskaya, wala daw siyang pakialam sa sa ganyan, sa mga infrastructure, ganon. So, para sa akin lang, bakit ganon ka mag-explain sa ano? Parang, di ba sabi nga nila, pag daw maingay, guilty daw. Hindi ko naman sinabing guilty si Senator Bongo ha, pero according dun sa nakita ko sa press con niya na parang ganyan din yung nangyari, di ba, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Jinggoy Estrada na nagpapa-press con, in short, naghuhugas kamay. Kumbaga sa akin kasi, kung talaga na-mention kayo, tapos hindi kayo guilty, di po ba? Di punta kayo sa ICI, doon mag-explain, ibigay mo yung side nyo, pagka ininbitahan kayong pumunta sa ICI, punta kayo, para doon pala makikita mo kung guilty kayo o hindi, di ba? Kasi kung hindi ka pupunta, ay guilty. Pero hindi ko rin, it doesn't mean na umattend is hindi ka hindi ka talaga guilty. Kumbaga, sa nakikita ko, na ang bilis naman, na-mention lang yung pangalan, nagpa-press con agad-agad, di po ba? So, doon pala makikita nyo na may something wrong, di po ba? At saka, pansinin nyo, sino po bang mga nai-involve dyan sa mga ano na yan, sa mga flood control na scam na yan, mga scandal na yan, di po ba? Madalas, mga sa panig ng mga nila BP Sara, sa mga Duterte, sabihin na natin, sa mga DDS. So doon pala makikita nyo. At take note ha, di ba, nai-involve si Saldico, may di umano, si Saldico, ano pala yan, sa rin yan ni Duterte, sa panig din ni Duterte, hindi pala panig yan ni Marcos, ni BBM, ni President. Sabi ha, di umano. So, hindi natin masabi kung ano talaga ang niyan. Hanggat hindi nagsasatan, hanggat lumilitaw si Saldico, hindi natin maano yung kwento, mapagtagni-tagni. Although nag-iimbestiga na sila sa ICI, meron pa ring lapse to sa hindi pa mabuo yung puzzle kasi kulang-kulang pa. In a way, katulad niyan si dating speaker Romualdez. Tignan niyo, umaten siya. Hindi ko sinabing hindi siya guilty, but then handa siya makipagtulungan. So sana lahat ng mame-mention na pangalan, kung talagang gusto niyo ng talagang masolve tong problema na to about sa flood control, makipagtulungan na umaten, magsalita ng nalalaman nila para maging okay ang lahat, diba? Mapa DPWH, mapa sa mga contractors, sa mga engineers, diba? So magtulong-tulong di po ba? Tsaka sa mga politiko na nai-involve sa na yan, flood control scheme na yan. Yun. So, yan ang masasabi ko yung about kay na-mention. Yun ang latest ngayon, yung na-mention si Senator Bongo sa pangyayari na yan sa Kila Diskaya na ayaw nang magsalita. O, diba? Sila pa ang ngayon na ayaw magsalita. Tapos, nagmi-meeting yata ang ICI about sa restoration. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yun. Tawag yung pagsusoli ng mga nakuha nilang mga nanakaw nilang mga pera or property, yun na kahit na ongoing pa lang yung mga resource person na to is kung talagang in good faith sila, maibalik na kahit wala pang ng korte, na utos ng korte, tipo ba? Parang ginagawa ni Bryce, di ba? In good faith niyang ibinigay yung sasakyan, nagsoli ng 3 sasakyan. Kasi sabi niya nga, hindi naman daw kanya yun. In short, alam na natin yun, na galing nga sa pangungurakot, sa flood control. Okay. And then, sunod natin yung pangyayari naman sa
Sunod-sunod din ang press conference ni VP Sara. Hindi ko masyadong napanood or hindi ko lang yun talaga. Ano niya ang ano niyang interviewin. Napaka-slow motion niyang magpa-interview. So, nababagalan ako, na-bored ako. Hindi ko na siya tinapos. Yun. Pero, yung konting napanood ko, madami siyang mga sinasabi against sa gobyerno. Wala ka talaga maririnig sa kanya na magandang sasabihin sa gobyerno. Lalo kay President. Ako, very neutral lang ako. Lang pinapanigan. Pero sa pagsasalita ni VP Sara is parang, sabi niya pa according din sa kanya to, wala daw ginagawa ang presidente. Na parang siya, may ginawa ang vice presidente. Di po ba kaya nga siya nag-resign sa DepEd? Wala siyang ginawa sa DepEd, di po ba? OBP, wala naman din siya nagagawa. Why? Diba abroad siya ng abroad? Aminin naman natin. Diba kung saan siya punta punta siya ng Dahig, punta siya sa ibang bansa, punta siya sa concert ni Taylor Swift. Yung mga ganun ba? Inikot na nga yung buong mundo na yata. Charot. Yun, iniikot niya na. Kumbaga, lagi siya nag-abroad, out of the country siya. Kaya, ibalik natin tanong sa kanya, siya ba may nagawa sa Pilipinas? Mula nung naupo siya. Parang wala talaga akong maalalang ginawa niya, ha? Totoo, ha? Hindi naman sa pa man. Pero kay President, again, disclaimer, hindi po ako maka-BBM, ha? At binoto ko po dati ay si Duterte po. Si Digong po ang binoto ko. Pero sa nakikita ko po, let's face it, marami namang ginagawa ang ating presidente na hindi nakikita ng mga DDS. In fairness. Why? Sunod-sunod yung binabalita sa TV. May nagawang tulay, may nagawang kalsada, may ginawang dam, tapos nagpupunta siya sa mga nabaha, napunta siya na sa Nalindol. Nag-iikot din siya. Hindi nga tumitigil lang pag-asikaso si President. Kung saan pa siya nakikita ko. Pupunta siya sa mga ITAS, nagpupunta siya sa mga bata. Lagi ko nakikita siya, mahilig siya sa mga bata. Yun, inaasikaso niya talaga yung mga bata sa iba't ibang lugar. Yung concern siya sa mga bata. Yun. So, hindi ko mag-gets yung sinasabi ni VP Sara na walang ginagawa si President. Kasi, palabas lang ng isang araw na nagpagawa ng parang yung dam, irrigation, yung sa mga water, ng mga para sa magsasaka. Yung mga ganun. Water, siya, regarding sa water irrigation, parang ganun. Yun, so, sabi ko, kaya hindi na ako ganun nakinig nung kanyang conference kasi, press conference kasi, sabi ko parang, hindi na, kabaliktaran yung sinasabi niya na walang ginagawa ang presidente. Tapos siya ba, may ginawa nung siya naging vice presidente. Until na wala nga akong maalala na may ginawa siya. Totoo, honestly, hindi sa pa man, parang wala naman akong makita. Tipo ba? Tapos, ito pa kaya gumugulong ating kapaligiran kasi puro negative ang naririnig mo sa kanya. Di ba masarap naman yung tayo, yung presidente at saka vice is nagkakatulong, isang sa buhay, yung isang mithiin ba, yung vision na yan, yung isang vision sa bansa natin, yun, yung mapaunlad ang Pilipinas, yun. Ito pa, one more thing, naalala ko pala, regarding dyan sa mga flood control, kung sino yung mga guilty, kung sino yung mga dapat makasuhan. Ito pa, sabi kasi ni Senator Bongo, bakit daw nilalayo or dinadivert yung investigation sa kanila, sa construction firm nila. Nakikita na daw na kung sino talaga daw ang mga mastermind, mga Kesyo Buwaya pa daw, di umano. Ang intindi ko dun kasi, ang inaano niya is,
ang binabanggit kasi dati sa Blue Ribbon, yung mga congressmen. So, tapos bigla napunta sa kanya. I don't think so na dinadivert eh. Doon na pupunta kasi yung yung investigasyon. Hindi naman siya mababanggit kung hindi na ng diskaya yun eh. So, may pinagtatakpan sila, meron silang tinatago. O sa pag-iimbestiga, nalaman siguro ng ICI, I'm not sure siguro napag-alaman ng ICI na ka-counterpart or ka-partner sa construction firm, yung construction firm nila, ng family nila, Bongo. Di po ba? Sabi niya kasi, sabi ni Senator Bongo, wala daw siya pakialam doon, hindi raw siya kasali doon. Pero andun yung conflict of interest kasi senator nga siya. Siya, nasa taong gobyerno siya. Tapos nasali yung company yung construction firm nila sa mga project sa gobyerno. So talagang mapapaisip ka din, di ba? So malalaman naman niya, as time goes by, malalaman din po natin yan sa investigation ng ICI. Sa ngayon, na-mention siya, siya, pag pinatawag siya ng ICI, di mag-explain siya sa ICI. Ewan ko lang kasi parang nagagalit pa sila dahil kasi dating sila ang parang pinuputakti ngayon ng mga DDS. No, nagkakataon lang kasi yung investigation papunta sa kanila talaga. Di po ba? Ang pilit nilang kinakapit or gustong umabot is hanggang kay presidente. Pero actually, I don't think so na alam ni President yan. Why? Siya nga yung nagpasimula nung na yan eh. Siya ang naglakas loob na sa anomalya na yan. Mga anomalies sa flood control, di ba? Kasi kung siya guilty dyan, bakit ko naman ipapayang sarili ko na magpapa-imbestiga ako ng ganyan, tas kasali din pala ako? Ano yung pinahama ko yung sarili? Suicidal yun? Parang papahama ko yung sarili mo, di ba? Ibig sabihin nun, 100% na hindi niya alam talaga yan at hindi siya connected sa ganyang mga anomalies. Kaya nga nilatag niya. At take note, maganda na rin yung ginawa na yan ni President kasi sa panahon niya, sa termino niya, nilantad niya na yung mga yan. So, ito na yung simula. Tapos sa mga susunod, mababago na yung unti-unti. Kasi ilang years na lang si President, 2 years. So, after 2 years na, iba na ang mamumuno sa bansa. At least, na-start na ang ganyan, yung mga anomalies na yun. Makukorek na siya, di ba? Magsisimula nga naman sa una, mahirap. Pero, after nyan, unti-unti magiging okay na. Tsaka makakapaglatag na ng iba't ibang batas or mga safeguard. Ayan, safeguard para hindi basta-basta nagagamit or kukuha yung pera ng taong bayan. Kasi, alam nyo kaya nagagalit ang taong bayan. Ang masakit kasi, taxpayer tayong lahat. Ako nga din, taxpayer. Pag naiisip ko pa lang na kinukurakot lang pala ng ilang mga tao yung taong gobyerno or hindi lang taong gobyerno, yung mga contractors na yan, mga engineers na yan, yung tax natin, di ba, sakit-sakit talaga, pinaghirapan natin, tapos pag makita natin yung payslip natin, ang laki ng tax natin, tapos napupunta pala sa wala, just like me, I'm from Bulacan talaga, so nakikita ko yung hirap ng pamumuhay ng mga taga Bulacan na binabaha, binabagyo, tapos pinapasok ang mga bahay ng mga tubig. Ang hirap pa yung tumira sa ganun. Natira kasi ako sa Ubando before. Pero wala na ako doon. So, yung mga tinamaan doon sa District 1 ng Bulacan is, alam ko yung hirap. Tapos, malalaman nila na meron naman pala talagang pondong maayos na para nakalaan sa kanila. Tapos yung pala, nakurakot lang. Actually, kung isipin nyo, napakalaki ng nawawala talaga sa gobyerno at sa taong bayan. Na pag na-claim lahat yon, yung lahat ng mga magiging guilty dyan sa pangyayari na at napagsama-sama, mabawi lahat yung pera na yon, malaki yun, malaking bagay.
na maibalik ulit sa taong bayan yun. Malaking bagay nun na kumbaga masasatisfied kahit papaano yung mga taong bayan pagka may nakitang nabalik sa tao, diba? Kaysa naman sa mapunta sa mga bulsa ng ilang tao lamang. So, sana yun, unti-unti masolve po yung pangyayari natin na yan sa flood control anomalies na yan. Sana, at kung sino man po tatama ang taong gobyerno, taga-gobyerno, is ganun talaga. Kasi nung ginawa nyo yun, nagpasasa kayo, okay kayo. Kasi ngayong nalalantad na, kanya-kanyang hugas na yan eh. Di po ba? So, sana, wish ko is, malantad na kung sino talaga. At kahit sinong tamaan ay talagang makasuhan. Pero in fairness naman kay Ombudsman, parang feeling ko talaga is wala siya sisinuhin. Kay kaibigan, kay malapit sa kanya. As long na may ebidensya, as long na may valid talaga evidence, niya talaga kakasuhan. At in fairness si DPWH Secretary din nakita ko yung action na ginawa niya, talagang pinakasuhan niya lahat ng sa DPWH at nililinis niya ngayon ang departamento na yan. Pinag-mass resignation niya yata yung mga tao dyan. Yun. Kasi kung hindi gagawin yun andun pa rin yung system. Nasa sistema na kasi matagal nang ganyan yan. At take note, hindi lang dyan sa DPWH may mga ganyang sistemang bulok. Aminin natin, sistemang korupsyon. Aminin man natin at hindi, sa lahat ng departamento, meron yan. Nagkataon lang, worst scenario, sa DPWH napansin. Kasi napakalalaki talaga ng perang involved dito. At nandyan talaga yung paggawa ng pera sa mga project na yan, sa mga kalsada na yan, sa mga bridge na yan, diba? Mga flood control na yan. Yun. So, dun gumagawa ng pera talaga yung mga tao. So, sa wish natin is mabalik sa taong bayan para kahit paano mahimasmasan na yung mga tao, yung galit nila mabawasan, di po ba? Talagang kahit sino magagalit talaga. Lalo yung malalaki ang binibigay na tax. Hindi natin masisisi mga artista, bakit pati sila sumasali na rin sa mga rally? Why? Milyon-milyon ang kanilang binabayad sa tax. Tax pa lang yun na pag pinagsama-sama yun, makakabili ka na ng property, makakabili ka na ng maraming lupain nun, paggawa ka na ng mansyon sa mga tax na nila, di po ba? So, hindi talaga natin sila masisisi. Di po ba? Yun. So, hanggang sa susunod na vlog po natin ulit. Thank you po sa inyong pagsama sa aking vlog, sa munting vlog. Salamat po sa mga ka-clear at kalengling ko dyan. Bye!